We'll proceed to our Sunday school lesson. And it's a great blessing mga kapatid that once again we will be able to go back sa atin pong pag-aaral regarding Baptist history. Amen! Isa sa mga pinaka-inaabangan natin, si Roy, dito. Isa sa mga pinaka-inaabangan po natin ito mga kapatid na lesson. Dahil alam niyo po, lagi po nating sinasabi, kaya ngayon po ang panalangin po natin kanina, it's very important that we understand kung ano po yung pananampalataya na meron tayo ngayon. You see, we're not playing church here para po sa mga bisita namin. This lesson will, of course, maaaring hindi nyo po nasundan, pero ang pag-aaral namin ng Baptist history ay para makita natin na talagang kung ano yung pinasimulan ng Panginoon Jesucristo ay the same thing na dala-dala po natin ngayon. Alright? We're not tracing it through the name Baptist, but we're tracing it to the teachings, the doctrine, the practice, and the faith of the Lord Jesus Christ na ipinasa from centuries, mga kapatid. Century to century, yan ay ipinasa po sa atin. Ano ba? Pinaglaban po yan hanggang sa nakarating po sa atin ito at ngayon ay hawak-hawak po natin. Dito natin maunawaan, mga kapatid, na sa kanilang ginawa ay dito sa mga tinitrace natin na personalities, talagang ipinaglaban nila ito. Bagamat mamaya may mga babanggitin po ako sa inyo na mga nakakalungkot na pangyayari sa kanila, but as you can see, matitrace natin that what happened to them is the same thing that is happening to us right now. So, sabi ko nga po sa inyo, noong mga nakaraan pa natin na pag-aaral, I think we missed 3 Sundays, if I'm not mistaken, kasi dalawang beses po ako nagturo about giving, and we had a visitor na nagsalita sa ating Sunday school lesson. So, I think we missed 3 Sundays on our lesson po dito. Kaya ngayon, ang gagawin natin ay konting review muna ulit para masariwa sa atin yung naputol nating pag-aaral nung nakaraan. Kaya like I said, this is very important. Ngayon po sa pagsimula ng Bible School, sabi ko nga sa mga second year students ko, ay kung i-reviewin na lang nila to, pwede ko na silang i-quiz. Pwede na kami kaagad mag-quiz kasi may lesson na eh. Subukan ko nga sa Tuesday. Kaya again, inuulit ko po dahil ito po yung napakaganda kasi napaka-importante dito po pinag-aaralan natin ito para makita natin na hindi ang pananampalataya natin ay hindi ordinaryo. Ang pananampalataya natin ay hindi tradisyonal na ipinasa, kundi ang pananampalataya natin ay talagang binuwisan ng buhay dahil ganun yan sinimulan ng Panginoong Jesucristo. Alright? Alright, let's read our main passage here. Matthew, the book of Matthew, chapter 16. Sorry. Alright, if you have your Bibles with you, Matthew chapter 16. A very familiar passage to us, verse number 18. Matthew chapter 16, verse number 18. Are you there? Amen. All right, the Bible says, "And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against thee." It is the Lord Jesus Christ is speaking on this passage that we've read. Sabi niya po dito, very familiar, the very famous words na ating pong paborito, "Upon this rock, I will build my church." All right? Tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Our most gracious Heavenly Father, thank you, O God, for giving us once again the time na kami po muli ay mag-aaral, Panginoon, regarding Baptist history. And thank you, O God, that as we go to the history, you still provided us, O God, the things that we needed so that we can continually see kung saan po kami nagmula. At we can fully understand, O God, that the faith that have been passed on to us, O God, is the faith that you've started, O God. It is the faith and it is ito po yung pananampalataya na kung saan ay nagdala po sa amin sa tamang kalagayan po namin. Kaya nawa, Panginoon, sa pag-aaral po namin ng aming history, O God, ay patuloy po itong makatulong na kami po ay manindigan sa tamang pananampalataya at hindi po namin piliing i-compromise ito sa mundo, O Diyos. Once again, please continue to give us the right attitude as we learn on this lesson. All the glory belongs to you in Jesus' name. Amen. Amen. Please be seated.
Amen, amen. Alright, so again, ang pinag-aaralan po natin, the last time na tayo po ay naputol sa ating pong pag-aaral is nandoon na po tayo sa Medieval Baptist Church, Medieval Baptist churches and groups, the history of the Medieval Baptist churches and groups, na kung saan mga kapatid, ito na po yung nasa, kaya nga po medieval, ito yung nasa Middle Ages. Alright? Ito na po yung after the apostolic age. Dito na po pumapasok po itong mga pangyayari po na ito. So kung maalala niyo po mga kapatid, ang pag-aaral po natin ng ating history is that we are trying to trace by century kung sino yung mga personalities, who are those personalities that carry the faith. Alright? Nagdala ng ating pananampalataya for every century, starting from the Lord Jesus Christ hanggang sa makarating po sa atin. No? By the way, mga kapatid, ay medyo nag-aalalay tayo ngayon dahil meron tayong estudyante mula sa ibang bansa na dito mag-aaral sa Bible School natin. And it's a great blessing that we have Brother Spencer here studying for us, studying on our Bible college. Kaya huwag kayong mag-alala, yung nire-review, yung inuulit ko lamang po yun sa English para sa kanya yun. Okay? So tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. So naputol po tayo sa Middle Ages. Personalities, we're tracing the personalities throughout the century na nagdala ng ating pong pananampalataya. Na talagang sila yung nagbuwis ng buhay. They gave their lives para lang makarating sa atin yung tamang pananampalataya. Now, as we go on, after the post-apostolic years, the post-apostolic ages, after ng panahon ng mga apostolic ages, ay may mga early church fathers tayong kinilala ng mga nakaraan. And then, napag-usapan po natin dito yung mga Montanists, and then we moved on doon po sa mga Novatians, and then we moved on doon po sa mga Donatists, hanggang sa umabot na po tayo mga kapatid sa 6th century, na kung saan yung 6th century as the start of the Middle Ages mga kapatid. Ito yung tinatawag nating ito po yung tinatawag nating Dark Ages. Okay? Because itong 6th century, not only that it is being called as the Dark Ages, but also it is recognized na tinatawag din po siyang Devil's Millennium. You see that? Bakit po? Because during these years, sa 6th century mga kapatid, dito dumanas ng matinding pag-uusig ang mga tao ng Diyos. And bagamat as we go on through centuries, pinag-uusapan natin yung mga personalities, pagdating po dito sa Middle Ages na ito, sa 6th century, ang isa sa pinaka-witness, yung pinaka-talagang most number of Christians that were affected on this century, ay doon yan sa lugar ng mga Paulicians. Kaya nga pinag-usapan natin na ang witness ng Dark Ages na tinatawag ay yung mga Paulicians. Okay? So, sino yung mga Paulicians na yan? Yung mga Paulicians po na yan, sila ay kinilala not because of their leader, but because sila yung mga grupo ng pananampalataya. Sila yung mga grupo, sila yung isang asembleya ng pananampalataya na natatanging against during that time on their place. Mamaya babalikan natin sila. Sila po ay yung natatanging kinikilalang grupo. They're the only group of faith or of believers na kung saan hindi naman sa lumalaban in a way that they're really fighting physically, pero naninindigan. They fight for the faith, naninindigan sila. And then mga kapatid, ito pong mga Paulicians po na ito, sila po mga kapatid yung nag-suffer sa 6th century. Sila po yung pinaka-naging subject nitong tinatawag nating Dark Ages. Sila yung talaga nakaranas ng matinding persecution. You see? So, dahil sila po ay kinilalang Paulicians, not because of their leader, but they are known as Paulicians because they are carrying and they are steadfastly adhering sa mga letters ni Apostle Paul. Balik na po sa inyong alaala, sila po yung grupo ng pananampalataya na kung saan talagang pinanghawakan nila yung letters of the Apostle Paul for the churches, even the 4 Gospels, which is Matthew, Mark, Luke, and John. So after that, beside those 4 Gospels, ang talagang nakilala sa kanila is yung
kanilang paninindigan doon sa sulat ni Apostle Paul to the churches. Because that has been their basis of doctrine, faith, and practice. Kaya nga mga kapatid, kung titingnan nyo po, sila rin, the same thing na kung ano yung pinangahawakan po natin, the same thing na kanila rin pinangahawakan sa panahon po natin ngayon. Now, moving on again, bago po tayo lumayo sa kanila, actually, hindi lamang po ang mga Paulicians, alright? Hindi lamang po ang mga Paulicians ang siyang talagang kinikilala during the 6th century. Sila lang talaga yung naging center of, what do you call this? Persecution. Yeah, sila lang yung naging center of persecution during the 6th century. Pero maliban po sa kanila, mga kapatid, may mga ibang grupo pa na actually nakakasama po sa kanila na tinawag itong mga Paulicians at yung mga kasama nila na ating pag-uusapan, sila yung mga tinatawag na dissenting sect. See? Sila yung mga kumbaga kumakalas, sila yung mga kinikilalang grupo na kumakalas sa Roma. Sila yung mga kinikilalang grupo na kumakalas sa Catholic. You see that? It's because nakikita nila how Catholics are perverting the gospel and perverting the faith. Naalala ko lang kanina sa pagsusundo, habang pupulutin namin yung, habang susunduin namin yung isang, sinusundo namin yung isang grupo ng kabataan, sabi doon sa kanila, talagang naabutan namin Naabutan namin na may naka-e-bike na tumapat sa kanila, tinigilan sila. Nakaputing barong. Ang bira, kanina tinigilan sila. And then nakita ko naman, wala naman, na saglit lang naman, pagsakay, tinanong ko ngayon, yung isang full-time natin, anong sabi sa inyo? Ba't kayo tinigilan? Ang sabi daw, sir, ang Katoliko daw ang tamang simbahan kasi mag-search daw po sa Google. Literal po, hindi po ako nagbibiro. Sinabi po talaga yun, mag-search sa Google. Kaya sabi ko sa kanya, sa susunod, pag binalikan ka nun, pag susunod, ang sagot mo, kaya po hindi nyo maunawaan sa Google kayo. Pumunta kayo sa Biblia. You see that? Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Now, kaya ko lang sinasabi, itong mga ito yung kinilalang, binigay ko lang sa inyo, naalala ko lang kanina, nakalain nyo po, yun na yung nalalaman nila ngayon sa history nila sa Google. You see that? Hindi sa salita ng Diyos. You see, wala silang proof of basis mula po sa salita ng Diyos. Napaka-importante po niyan. Kaya yan yung ginagawa po natin ngayon, mga kapatid. And in fact, as I said, bago ko po makalimutan, the last time na tinuro ko po sa inyo ito, mga kapatid, ang history po ng mga ito, lalo na ito sa 6th century, it is provided mismo ng mga kaaway. Ibig sabihin ng mga kumakalaban sa kanilang pananampalataya. It's because the truth, brethren, hindi lang natin pinasok yan sa kanilang persecution. Yung persecution side ng story ng mga ng mga tao po na ito. Talagang kitang-kita na on their persecution, in fact, sabi ko nga sa inyo from the very beginning, God allowed persecution to happen sa mga tao ng Diyos. Why did God permitted persecution to happen to the churches? Hindi nila alam, akala nila tuwan-tuwa silang usigin yung mga Kristiyano, ang hindi nila nalalaman, pinahintulutan nyo ng Diyos para mas lalo pang kumalat yung gospel. And exactly what happened. Kaya nga itong mga tao na ito, they were scattered abroad, sabi ng Biblia. Mula pa sa mga apostles, they were scattered abroad. Mula pa sa mga disciples, they were scattered abroad. Kaya maraming lugar na ang nataniman ng salita ng Diyos. Maraming lugar na ang nataniman ng salita ng Diyos at ng tamang pananampalataya. Kaya ito mga kapatid, pagdating sa Middle Ages, ito pong mga kinikilala po na ito, umusbong na lamang ito, pero ang pinakaugat po nila, their main root, is mula po sa mga katuruan ng mga apostles. Mamaya, ipapakita ko po sa inyo yan. Pag titingnan po natin ang Middle Ages, there are 3 distinct periods na binanggit ko po sa inyo regarding the Middle Ages. Alright? Ano po yung makikita natin sa 3 distinct periods ng mga Bible-believing people during the Middle Ages? Una dyan, is the early missionary activity. Makikita po natin dito yung sinasabi ko sa inyo kanina that during the time of the gospel, na yung gospel is taken by the apostles and by the Apostle Paul. By the way, ito po ay nadala po ni Apostle Paul westward sa alam nating bansa ngayon ng Italy. Kaya nga akalain nyo po, ewan ko, nandito yung mga kapatiran natin from France, o maybe madaling araw pa sa kanila yata ito ngayon. Pero alam niyo po mga kapatid,
yung lugar po ng Italy ngayon, mga kapatid, na alam natin na hindi na ganun kaluwag yan pagdating sa gospel and how liberal yung bansa po na yan, matagal po dyan na lumaganap ang salita po ng Diyos. You see that? So dyan po yan dinala. And also, yung kung babalik tayo dun sa early church fathers, which napag-aralan po natin si Irenaeus, na isa po siya sa nakapagtanim doon po sa France during 175 AD. So imagine mga kapatid, no? After ni Apostle Paul, yung early church fathers, you see, ay meron nang nasimulan doon sa lugar po na yon. Kaya nga during this time mga kapatid, sa panahon po na ito, kung titingnan po natin ng maigi yan, kung titingnan nyo po yan sa mapa, talagang umikot yung gospel sa lugar po na yan. But the problem is that, of course, nandoon pa rin yung tinatawag na state church, which we now know as the Catholic Church. In fact, from the very beginning, yun po talaga ang kanila pong pagkakakilanlan. Because ito po ay sila po ay nasimulan as the state church. Okay? Ginamit po yan as the state church. Well, as we continue, ang makikita po natin na during that time, as a Middle Ages, is the first distinct periods is the early missionary activity. Yun nga po sinabi ko sa inyo, mula sa mga apostles, and then kay Apostle Paul, down to the early church fathers, which is Irenaeus, nakapagsimula po talaga sila, nakapagpalaganap ng gospel westward to the country of Italy, or Italy. Yan. And then, the second distinct period po mga kapatid is the remnants of the Novatians. Ang makikita na po natin ay yung kilos ng mga remnants. Okay? Mga remnants ng grupo ng Novatians. Because yung Novatians mga kapatid, kung naaalala nyo na pinag-usapan po natin sila, they were forced out. Okay? They were forced out of Italy. Okay, pinaalis po sila dyan. You see? So, nung sila po ay pinaalis po dyan, bagamat sila po ay pinaalis po dyan sa lugar po ng Italy, ay nagkaroon sila ng mga remnants na naiiwan po dyan. And actually, during that time, sa lugar po na yan, northward naman po ng Italy, northward, ayun naman pong mga Donatist. You see, sabi ko po sa inyo, hindi kada century nawawala sila. Minsan nagsasabay po yan sila sa isang century na kung saan pagdating nga lang sa persecution, may nag-flee westward, merong umaalis northward. You see, kaya nga sabi ko po sa inyo, pinapahintulutan ng Diyos mangyari yan para kumalat. You see, ayaw ng Diyos na, diyan lang kayo sa Italy. Hindi, kumalat kayo. So para kumalat kayo na hindi nila namamalayan, pahintulutan ko sila na i-persecute kayo. Siyempre, pag nag-persecute kayo, paalisin kayo, kakalat kayo, sa iba nyo naman ulit madadala kung ano yung sinimulan nyo dyan. So nakapagtanim kayo dyan, pag pinaalis kayo, ikakalat nyo na naman sa iba. Sinasabi natin, ganyan katalino ang Diyos. You see? Kaya hindi natin kayang abot isipin, hindi kayang abutin. Totoo yung sinasabi ng Biblia, kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganyan ang agwat ng kaisipan ng Diyos sa tao. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, tuwa sila to persecute. You see, pinipersecute nila. They're trying to suppress the people of God, the church of God. But what they didn't know is that mas lalo pa na lumalaganap yung gospel. So as we continue, again, early missionary activity, makikita natin yung pagpunla, yung pagtatanim ng punla, ng seed, and then nag-ani yan, nagbunga yan, nandiyan dyan po yung mga Novatians, and nung pinaalis sila, yung mga remnants na nila yung makikita dyan. They were forced out of Italy, and yung kanilang mga remnants, which is actually known as the Donatists as well, kinilala na silang Donatists, sila rin naman ay nag-flee northward. You see? Pero nakikita nyo, kumakalat po sila dyan. Sila yung mga natira during that time na makikita po natin. And then, maliban po dito sa activity na po ito, the third distinct period, mga kapatid, is yung Paulicians migration. Okay? Yung migration ng mga Paulicians. Because during this time, mga kapatid, ito pong mga Paulicians naman po, nagpalabas sila ng mga preachers nila sa mga lugar po na nandiyan dyan, like Thrace, Bulgaria, Bosnia, and Serbia. You see, akalain niyo po, sa panahon natin ngayon, kung titingnan natin yung mga lugar na yan, parang walang salita ng Diyos, no? Napansin niyo po ba? Palagay ko naman po, kilala niyo yan.
You see, akalain niyo po, Serbia, Bosnia, Bulgaria, and Thrace, lahat yan mga kapatid, kung titingnan nyo ngayon, parang walang salita ng Diyos. Pero, bago pa yan dumating sa panahon natin ngayon, sabi ko nga po sa inyo, nandiyan po yung migration sa mga Paulicians. And the fact, ayaw ko po sana banggitin ito, pero ang totoo niyan mga kapatid, up until this time, nandoon sila. You see that? Nandoon po sila, existing sila up until this time. Ganun pa rin ang pagkakakilanlan sa kanila. Hindi nga lang sila matunog sa kadahilanan na mamaya, mauulit ko ito sa inyo ulit, sila po ay nag-compromise na. Later on, pag-uusapan pa po natin yan. So, yan po yung tatlong distinct periods. Early missionary movement or activity in the Middle Ages conducted by the Apostle Paul and some of the early church fathers. And then the remnants of the Novatians. And then the Paulician migrations. Now, ito pong mga grupo po na ito, during the Middle Ages na kasama yung Paulicians, may mga kasama po sa kanila na ang tawag po actually sa kanila ay Catharist groups. Alright? Catharist groups. Bakit po Catharist ang tawag po sa kanila? In fact, ito pong mga Catharist, they are noted. First, nakilala po sila sa Western Europe. Alright? Sa Western Europe, sa first part po ng 11th century, mga kapatid, kilala po sila sa Western Europe, etong mga Catharist groups na po na ito. Okay? And some of them, naging mas prominente pa sila during the 12th century. You see that? So nagtutuloy-tuloy, mga kapatid. Now, to understand bakit Catharist groups, why they are being called as the Catharist groups, it is because the word Cathari comes from the Greek word kataros. Na ang ibig sabihin po, the meaning of the word kataros, of the Greek word kataros, it means pure. Okay? Inunawain niyo po maigi, even their names are, yung tawag sa kanila ay pure. Kaya sabi ko po sa inyo kanina, imagine this, brethren, ang nagbigay sa kanila ng pangalan ay yung mga kumakalaban. Isn't it familiar that in the book of Acts, sinasabi doon, they were called first Christians in Antioch. Na sino rin yung tumawag sa kanila? Hindi rin sila yung nagpangalan sa kanila. Yung mga umuusig din sa kanila. You see that? So kaya mga kapatid, makikita po natin dito na talagang nakapattern ito. Makikita natin sa Biblia, what's been happening in the record of the Bible has been passed on sa nangyayari po, even to the modern ages. You see? So, ang tutuloy po natin, kinilala silang Cathari because it's a Greek word, from the Greek word katharos, which means pure. And kaya ganun sila, it's because they were known as the Puritans because of their holy lifestyle. Alright? They were known as the Puritans because of their holy lifestyle. Now, actually, ito pong Puritan movement po na ito, some of them ay, as far as the history is concerned, mga kapatid, bagamat sila po ay numerous, they have been numerous in groups during this time, but habang lumalaon po, sad to say, sabi ko po nga sa inyo, ay makikilala na sila ngayon na they are not anymore biblical in faith and practice. But before, sa panahon natin ngayon, ay kinikilala silang Puritans. Na mga kapatid, sa kanila, makikita po natin that we can actually relate kung ano yung mga Baptist po ngayon. It's because kung ano yung pinanghawakan nila noon. Sino-sino po itong mga grupo na ito? Alright? Babalikan lamang po natin ito. Hindi natin sila isa-isahin. At later on ko po sila ipapahayag po sa inyo, ibibigay sa inyo. Pero generally, pag-aralan po muna natin, balikan muna natin kung sino sila. Alright? Isa po sa mga grupo po na ito ay yung mga tinatawag po nating Petrobrusians. Alright? Petrobrusians. Sila po ay pinangalanan after their leader na si Peter de Bruy. Si Peter de Bruy, 1104 AD. Diyan po yan sila. Diyan po yung kanilang existence. Yung Petrobrusians. And then the next of these Catharist groups ay yung mga kinikilalang Henricians. Sino naman po ito? They were named after Henry of Lausanne. It is a group, alright? It is a place, lugar po ito. Okay? So, they were named after their leader.
And of course, ang pangatlo po ay yung tinatawag naman na albigenses. Ito na po, medyo familiar na sa atin ito, lalo na sa mga Bible student, lalo na sa mga alumni. Siya nawa. Yung mga albigenses. Alright? Ano naman po ang meron sa ano naman po itong mga albigenses? Ito naman po, hindi sila pinangalanan according to their leader, pero pinangalan sa kanila yan is because kung nasaan po sila. It was named after their town Albi, which is in France, na kung saan ito po during the Middle Ages, ito po yung one of the strongholds ng mga Catarist groups, yung Albi in France. Dito po yung kumbaga, sabihin na natin parang matibay na base nila na pag nagre-retreat ay dito bumabalik. Pero yan po yan. Ang kinilala po dyan sa lugar po na yan ay yung mga albigenses. Yung mga Kristiyano na nandiyan dyan ay kinilala silang albigenses. And the last, mga kapatid, dito muna tayo ihinto, is the Waldenses. Alright? Yung Waldenses po, ang kanilang kinikilala po sila after the word Vaudois. You see? Na ang ibig sabihin po nito is valley. Okay? Ang ibig po sabihin nito is valley. Na kung saan, doon naman po ipinanganak ang kanilang naging early leaders na walang iba kundi si Peter Waldo. Alright? Pero some, as far as the history is concerned, ay ang pagkakaalam po na makikita natin ay kinikilala sila after their name leader, after the name of their leader. But the truth is, sila po ay kinilala kung nasaan po sila. Okay? The name Waldenses is derived from the word Vaudois, which means valley. Later on lang nakilala kasi yung naging leader nila later on ay si Peter Waldo na doon pinanganak sa lugar po na yon. Pero ang pinaka-originally pinanggalingan ng kanilang pangalan ay kung saan sila nananahan. Alright? So ito po yung mga apat po na yan. Iisa-isahin po natin yan because we had to save time. Ano po? Iisa-isahin po natin ito sila and we just have to save time sa mga pag-aaral po natin. Ni-review po muna natin ito. Next week, if the same lesson pa rin ang ipapaturo sa atin ni Pastor, yan po ay iisa-isahin natin. Anong pinanghahawakan nila na siyang pinanghahawakan din natin ngayon? You see? Kasi kung makikita natin na yung pinanghahawakan natin ngayon is the same ng pinanghahawakan nila sa Middle Ages po yan. Tayo po ay nasa 19th century na. O nandoon na tayo sa tinatawag na 20th century. You see? So, kung sa 20th century, meron tayong pinanghahawakan na parehas ng pinanghahawakan, the same as what they have in the Middle Ages. Therefore, the question is, where did they got yung kung saan nila nakuha? You see? Where did it started? Of course, mula sa Middle Ages, from the Middle Ages, it is only the fruit of the labor ng nasa apostolic ages. So makikita nyo kung bubuuin natin siya, ika-categorize natin siya, apostolic age, the Middle Age, and the modern ages. Dahil sabi ko nga po sa inyo, the reason why we are tracing these personalities so that we will be able to see that what we have today is the same as what they had before. You see? At kung mapapanatili natin mga kapatid, na yung pinanghawakan nila noon ay the same na panghahawakan po natin ngayon at pagtitibayin natin sa ating mga sarili, mga kapatid, hindi malabong mangyari yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa book of Ephesians that He will present to Himself a glorious church. You see? Not having spot or wrinkle or any such thing that should blemish. Di ba? Mga kapatid, maliwanag po yan. Sinasabi ng Biblia. Nasa salita po ng Diyos yan. Kaya mga kapatid, ay may kita po natin dito, meron tayong records. You see? We do not only just hindi lamang tayo we do not only study it para sa sarili nating kuro-kuro or base sa sarili nating kuro-kuro mula sa pinaka-solid foundation which is the Word of God. The next thing is that we have the records, the historical records. In fact, mga kapatid, historical records is not there. Let me just make this clear. Okay, mga kapatid, historical records is not there to prove the Bible. No. Historical records is just there to assist kung ano yung sinasabi ng Biblia. Because the Word of God itself is already proven. Ito pa lang, sapat na. Paniwalaan mo sa hindi, bahala ka. Pero ito is totoo from the very beginning.
up until sa kaduluduluhan. You see that? I hope mga kapatid ay na-review po tayo sa lesson na pinag-aralan po natin. Amen? Alright, so like I said, tandaan po natin, these categories groups, sila ay nag-exist during the Middle Ages. And their existence in the Middle Ages ay doon nangyari yung pinakamatinding persecution. The Middle Ages is known as the Devil's Millennium. Kaya mga kapatid, if they were able to be steadfast during the Devil's Millennium, ngayon pa mga kapatid, hindi na natin sinasapit yung sinasapit nila. Naway magkaroon tayo ng paninindigan kung anong pinasa nila sa atin. Amen. Let's all stand up, please. Tayo po ay mananalangin. Then after this, we will sing again one more song, and then we will recognize our first-time visitors. Let's pray. Our most gracious Heavenly Father, thank you once again, O God, for the time that you have given to us. Thank you for this lesson once again on Baptist history. Thank you for once again reminding us, O God, that what we have, O God, is the fruit of the steadfastness and the labor of our Baptist forefathers, O God, who gave their lives para lamang po makaabot sa amin, Panginoon, ang pananampalataya po ninyo. Once again, O God, thank you for your greatness in our life. Thank you for this day. Please continue to give us more joy and excitement to receive the blessings that you prepared for us. All the glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.